In this episode, we explore an abandoned retreat house hidden deep within Antipolo, Rizal. According to the caretaker, this place has been left untouched for over 2 decades. Locals and caretakers alike have spoken about the chilling atmosphere surrounding the property, saying they refuse to visit the area alone due to the eerie encounters they've experienced. Beside the main house stands a small chapel, silent and decaying, yet filled with unsettling mysteries. There are stories of voices praying in unison even when the chapel is completely empty. Shadows are said to move on their own, and an unexplainable presence lingers throughout the halls. Join us as we investigate the retreat house and uncover what energy remains in this once sacred space. Turn off the lights, put on your headphones, and prepare for a chilling experience. This video is for entertainment and documentation purposes only. We do not promote trespassing or any form of disrespect to abandoned or sacred places. Viewer discretion is advised. In the night they start to creep. Whispers in the wind, secrets they keep. Eyes that follow but they never show. LCF Paranormal, where the strange things go. Sa isang bayan sa Rizal, mayroong isang matagal nang inabandonan na retreat house na ayon sa caretaker dito, ito raw ay humigit kumulang 2 dekada na sa kasalukuyan. At ayon sa kwento ng caretaker dito, binata pa lang siya noon ay dito na siya nagtatrabaho bilang isang maintenance. Maganda, maayos at madalas din itong may mga bisita ng mga kabataan para mag-retreat dito, lalo na ang mga estudyante ng Catholic school. Madilim pagka walang ilaw talaga. Papasok naman tayo dito ng isang retreat house. May mga housing. Bago hanggang yung mga singpa dito. Ano pa kayo hanggang yung mga singpa dito. Mamaya ako napapasin yan. Balik muna tayo dito sa taas. Guys, iba yung ano pa rito, vibes ko dito. Yung pinaka-veranda niya. So, bali ang sabi sa amin ni tatay, yung caretaker dito, mahigit na raw sa 2 dekada abandonado ang retreat house na ito. Ito, pasok na. So, maraming cubicles dito. Mga kamang kahoy dito. At dito, may isang tila na bulong ang nakuha sa audio ng camera ko na hindi ko narinig sa mga oras na ito. Pero iba yung vibes dito. At ayon na rin sa caretaker, simula daw nung maabandona ang lugar na ito, ay naging madalang na ang kanilang pagpunta at pagpasok dito, hanggang sa dumating na ang mga taon na tuluyan na nila itong hindi pinupuntahan. Sa 3rd floor. Tapos doon ako sa baba. Pagbungad ko pa lang, ay meron na agad akong naramdaman na bigat dito. Dito mo ako. Dito tayo sa dulo. Bawat kwarto sa palapag na ito ay puro cabinet na buo pa ang mga salamin. At ayon sa caretaker, dito raw ang kwarto ng mga kababaihan sa 3rd floor. So guys, ang daming salamin dito. Cabinet.
Ito iba rin. Ay, ito lang pala yan. May ikot lang pala ako. Sabi ni caretaker sa akin, napupunta lang daw sila rito pag marami sila. Nakalak. Pero iba talaga vibes dito. Kung nakikita nyo lang sana, pilabutan ako dito. Marami na ring mga kwarto dito ang hindi nabuo o mga giba-giba na. Ganun din. Muli na namang nakakuha ng tunog ang audio ng camera ko na hindi ko ulit narinig sa mga oras na ito. Mabigat dito ah. Mabigat dito. Kinuha ko tong EMF. Dito ay susubukan kong gamitin ang EMF meter kung may makukuha nga ba akong energy dito. Magandang gabi. Meron ba akong kasama ngayon dito? Kung may kasama ako dito, maaari mo bang pagalawin ang ilaw ng hawak ko na ito? Narito lang po ako para i-confirm kung narito po rin kayo at kung meron lang dito na naka-stay. Meron po ba akong kasama rito ngayon? Pwede nyong spike tong ilaw ng EMF kung meron man. Guys, pinakikiusapan ko ang mga spirits kung meron man dito. Kasi sabi nila tatay, yung caretaker dito, may mga kakaiba silang nararamdaman sa lugar na to. Kung kaya hindi sila pumupunta sa lugar na ito. Kahit daw sa umaga, kahit maliwanag, hindi sila pumupunta raw dito. Pwede niyo pong pagalawin ng ilaw ng hawak At kong sa EMF mga na oras to. na ito ay mapapansin na mabilis na pagtugon ng ilaw ng aking EMF. Salamat po. Kung may mapapansin kayo guys, sabihin nyo lang ha. Kasi hindi ko rin nakikita yan sa naked eye. Tingnan tayo sa first floor. Tingnan natin kung ano yung narito. Pagkababa ko sa ground floor, nagulat ako sa laki ng lugar na ito at marami na ring mga gamit ang nakatambak dito. Siguro dito yung pinakaano nila. Malaki ito ah. Malaki pala tong lugar na to. May istante pa rito oh. Ito lang pinuntahan namin ngayong gabi. Itong retreat house na ito. Hanggang third floor lang pala siya. So mamaya gagawa kami ng investigation dito. Malaki siya oh. Ano kaya ito mga to? May mga ganito eh. Ayan. Parang gawaan nila dito yun. Ano to? Parang table na ilan. Ang dami oh. Ang dami siyang table. Table pa yan. Basta may gulong. Tingnan natin dito. At ang dami nila. Dito ba ginagawa yan? Pati yung mga yan. Tapos, nag-iisang upuan doon. Lumang style na yan. Tapos, ano to?
Mga sanga. Sanga ng balete yan. Ito. Sarado na. Saan papunta to? Taga. Ano? Yung taga. Baba tayo. Try natin. Ano kaya to? Parang kusina. Parang kusina ito. CR. Uy, labas na pala to. Labas na pala to. Likod. Ayos pala to. Magpirig pala to. CR pa rin dito. May CR din pala dito. Dito tayo. Ito ako galing oh. Ito, labas yan dito. Papunta. Ito. Ito yung hagdan. Sa paglilibot ko sa kabuuan ng bahay na ito, tanging ang audio lamang ng kamera ko ang siyang nakarinig ng mga bagay na hindi kayang marinig ng ating mga tainga. Kaya naman, babalik ako kasama ang aking team upang kami ay magsagawa ng paranormal investigation sa loob ng retreat house na ito upang alamin at malaman ang katotohanan ayon sa kwentong kababalaghan. Hindi po kayong lumapit sa amin dito. Umpisa pa lang kami sa pagtatanong gamit ang spirit box. Ito agad ang unang sinabi. Meron ba kami kasama ngayon dito? Pinalalabas na kami pero patuloy pa rin kami sa aming pagtatanong. Tila hindi nagugustuhan na kami ay narito. Kaya nang tanungin ni Reynald ang kanyang pangalan, ay muli na naman itong nagsabi na, Pangalan mo? Papunta na kami. Nandito kami lahat. Ha? Ay, sabi. Andito kami lahat. Kung narito kayo, patunugin nyo isa sa mga dala naming equipment na narito. Pwede nyo bang patunugin yung music box, REM pad, EMF? Pwede niyo bang lapitan yung mga gamitan namin dito? Kung meron ba mga espiritong narito, maaari ba kayong makipag-communicate sa amin sa pamamagitan ng mga equipment na narito? Huwag kayong matakot sa mga equipment na to. Ito na yung magpapatunay na narito kayo. Siguro bro, mas maganda magpatay tayo lahat ng ilaw. Oo. Patay tayo Red light lang. lahat ng ilaw. Red light lang. Tapos babaan mo lang. Hinaan mo lang yung red light. Pwede ka pang lumapit sa amin ngayon.
Yan ang gusto mo, di ba? Madilim, ganyan ang ilaw, okay yan. Sige. At dito nga ay nagpatay na kami ng aming mga ilaw at panandalian din kaming tumahimik at nakiramdam sa katahimikan. Maya-maya lamang ay biglang meron kaming narinig na kumilos sa isa sa mga kwarto dito. Ayun, oh. At muli na naman itong gumawa ng isang tunog. Ayun, doon. Gagi na yung tao. Maraming salamat. Ikaw ba yung naglalakad? Kung ayaw nyo magpatunog ng aming mga gadget dito, ng mga equipment na yon, pwede ka bang kumatok? Pwede ka bang kumatok? Parang ganito. Dahil wala na kaming makuhang pagsagot dito, napagdesisyonan na namin na lumipat ng pwesto at bumaba na sa second floor. Proceed tayo sa second floor. Iting gabi, kami naglalakad sa loob ng mansyon na nilimat ng lahat. May bulong sa hangin, malamig na sigaw. May matang nakamasid, sa dilim ay tanaw. Sa misteryo kami humaharap, paniniwala'y di matitinag. Sa dilim kami nagniningning, kasama ang dasal sa bawat pagtingin. Kaluluwa, mapakita ka, ang kwento mo sa aming mahal ka. Sa lumang pader at yapak ng luha, katotohanan ay aming hinahanap pa. Pwede kang gumawa ng ingay dito. Nandito kami sa ikalawang palapag. Pwede kang gumawa ng ingay ngayon. Gumawa ka nga ng ingay. Gusto lang namin ng confirmation kung narito kayo talaga. Wala naman kaming masamang intention dito. Gusto nyo ba kaming narito o ayaw nyo kami narito? Kung gusto nyo kaming narito, patunugin nyo yung REM pad. Kung ayaw nyo, patunugin nyo yung music box. Welcome ba kami dito? Anong klaseng entity ba ang narito? Spirito or mga elemento? Welcome ba kami dito? At dito'y nakakagulat ang sinagot ng spirit box. Tila hindi sila komportable na narito kami, kaya nais nila kaming pigilan sa aming ginagawa. Pwede ka bang pag-usap sa pamamagitan na ito? Bata, narito ka ba, bata? Isa ka bang bata? At isang boses nga ng bata ang nagsalita sa spirit box. Parang Okay lang ba sa'yo na nandito kami? Dito ay mayroong boses na biglang sumabay na aakalain mo ay echo. Subalit, sa umpisa pa lamang ay mapapansin na hindi nag-e-echo ang mga boses namin dito. Kaso hindi lang talaga. At mapapansin din na biglang nagkaroon ng isang mabilis na static ang camera pagkatapos sumabay ang boses. Bakit dami mo? Hindi na kami masyado magtatagal dito.
Bigyan na namin ng 5 minuto para makipag-communicate sa amin. Gusto mo na bang umalis kami? No? Ang sabi? Alis kayo. Sa mga oras na ito ay ilang beses na nila kaming pinapaalis dito. Kung kaya't itinigal na namin ang aming ginagawang investigasyon. Kung ano man ang mga bagay o mga entity na narito sa loob ng retreat house ay hindi namin alam. Pero bago kami pumasok dito ay humingi muna kami ng permiso sa mga nakatirang hindi natin nakikita. Closely cries to ancient lore. We